So yun, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Andito pong mula yung lingkod, Cel TV Page Official, muling nagbabalik. At muli po tayo magre-reaction dito sa vlog ni Dr. Love tungkol dito kay Nanay Marisa. Ano po? At yan, ito yung ilang araw nang nakakaraan at ngayon lang natin bigyan ng reaction natin yung ating opinion tungkol dito kay Nanay Marisa. Na noong unang vlog nila ay talagang medyo kontrobersya, no? At ito si Nanay Marisa ay nagkaroon nga ng boyfriend, ano? At so yun, maraming nambas sa kanya at hindi maintindihan. Isa na po ako doon sa hindi ko maintindihan kung ano po ang ikinalilito ng kanyang isipan na samantalang siya ay tinutulungan naman ng Kalingap. Sabi niya, litong-lito na raw yung isip niya, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganito, ng ganon. So yun po yung katwiran niya doon sa vlog po na una ni Dr. Love. So mga guys, tuloy na po tayo at pakinggan po natin ang vlog muli ni Dr. Love tungkol dito kay Nanay Marisa at saka tayo po magbibigay ng ating opinion, no? Pero una po pala, kasi dito ko na to kinuha sa gitna, yung una pong video ni Dr. Love ay nakita niya doon na may mga tinda na po siyang ulam, 'di ba? Dati nung binablog yung lang turo tindahan nila. Tapos ngayon po, mayroon na siyang mga tinda-tindang kakanin o yung merienda. So para may pag-improve po dito si Nanay Marisa, ano, kasi nga nung na-reaction na natin, ang sabi nga natin ay marami siyang pwedeng gawin sa kanyang buhay na para maangat yung kanyang tindahan, samahan niya ng mga pagluluto-luto, pag-aalaga ng hayop, manok, kuko, etc. Pagtitinda ng mga balot dyan sa gabi, ipalako niya. Yung mga discarding malulupit, yun po yung ating sabi, no? So ngayon na pag-vlog uli ni Dr. Love, nakita po natin na siya po ay may marami ng tinda-tinda sa kanyang harapan. Siguro nakabasa siya ng maraming comment na suggestion at yun po yung kanyang ginawa. So pakinggan po natin itong kanyang interview ni Dr. Love dito kay Nanay Marisa. Ano po? Maganda ka, Marisa. Mukhang in love ka na. Ayun, in love po si Nanay Marisa. In love ka na. Totoo na yung in love ka? Ha? Hindi po siya makaimik. Hindi po siya makaimik. At talaga pong in love yata si Nanay Marisa. Ano po? Paano mo kaya natin, Marisa? Wala po na. Yung picture mo na namin ito dyan. Galing po sa kayo, pinadalan niyo po kaya magkasulong pa kaya si Billy para masulit. Tama yun. Tama yung ginawa. Para madagdagan yung kita niyo. Ay, sorry. So, yun. So, yan po, no, at nagkaroon siya ng ideya na magluto-luto, magluto-luto siya at madagdagan yung kanyang income. Tuloy po natin yung pakinggan, ito. Si Maria po, nagtatrabaho Nagtrabaho na. Tama yun. So, anong naramdaman mo doon sa mga kaset mo? Wala mo po ang sa nilang magagawa. Siyempre, pero yung sabi po nila na, parehas daw po kami ni Marian. Kaya daw si Marian po may pinagmanaan. Para sa akin po, wala na po akong kailangan po na katakutan, wala naman po akong asawa. Kung tutusin, kahit mag-boyfriend po ako, wala naman akong asawa. So, yun po yung kanyang katwiran na wala naman daw siyang dapat katakutan. Kahit mag-boyfriend siya, wala naman siyang asawa. Oo nga po, Nanay Marisa. Wala naman po pumipigil sa'yo kahit mag-boyfriend ka at wala ka talagang dapat katakutan dahil wala kang asawa. Pero ang concern lang dito ng mga netizen ay yung mga anak mo ay maliliit pa. So, paano mo magagampanan yung asawa mo tapos andyan yung mga anak mo at mga babae yung mga anak. Dapat, yun nga, ng mga netizen, mga nababasa, isang langal lang yung damdamin ng iyong mga anak. At saka maliliit pa, hindi pa oras para mag-asawa, no? So, yun yung, opinion ng mga netizen sa'yo. So, tuloy po natin yung katwiran ni Nanay, no? Mas maganda na po yun at sinabi ko sa inyo. Pero po, hindi pa po kami kahit doon matagal, 2 buwan pa lang po kami. Tsaka po yung lalaki na bata ko, kababata po talaga po siya, kababata ng mga kapatid ko din po yun. Kaya, kumbaga, kilala po namin talaga siya, kung ano man po ang pagkatao niya. Tapos, Wala namang problema, kay kababata mo yan, kay ano mo man yan. At kilala mo yung pagkatao. Kaya lamang, ang pinupunto kasi dito, hindi naman ikaw naghihirap, hindi ka naman pinapabayaan ng kalingap at tinutulungan ka para maisipan mong mag-asawa ka agad sa liliit pa ng iyong mga anak. So, kawawa. So, yun nga, tama yung sinasabi ni Mrs. Love na in-interview ni Dr. Love na palakihin mo muna yung iyong mga anak. Pag malaki na yan at nakapagtapos na, saka ka na mag-asawa. Yung pag-asawa ay nariyan lamang yan. Di ba? Tuloy po natin. yun po, sabi niya, hindi man niya daw pababayaan lang. Hindi ko naman po sa kanya din na asang anak at siyempre, anak ko din po yung kailangan ko po din na Tama. gabayan sila at So, anong masasabi mo doon sa nagtatampo na mas inuna po raw yung pag-boyfriend kaysa alagaan yung ay, para sa akin naman po, hindi ko, oo, nag-boyfriend ako, pero nakita nila po na pinabayaan pa ang mga anak. Hindi po ako pinabayaan ang mga anak ko. Kung ano man po baga ay, dapat po, siya pa din po.
So, anong plano mo doon sa lalaki? Tuloy pa kayo o hindi na? Hindi man po kami pa magsasama kasi po po, kumbaga, gusto din niya po makipon. Para po, pagdating ng panahon, di ba ano, siguro po, ang trabaho lang din po siya. So, yun. Siguro naman napanood din ng karamihan yan, ano, kasi laki na ng views dyan ni Dr. Love, nasa 100 plus na, no? So, ang akin lang dito, tama na yung medyo mauntog-untog naman muna ngayon si Nanay Marisa, at siguro nakapag-isip na rin po na boyfriend lang. Hindi kasama muna yung asawa dito, no? At ang inaano nga ng mga netizen ay baka mamaya nagbuntis ka na naman, wala naman kaming pakialam. Suggestion lamang po. Tapos, maliliit pa yung mga anak mo. So, nakakatakot baga na mamaya mamaltrato yung iyong mga anak. So, yun yung kinakatakot ng mga netizen, ano. At doon nga sa panghanap buhay, nasabi mo lagi kang kaya kulang, ganito, walang pambayad sa ganito, walang pambayad sa ganito. Kita mo, ngayon may extra income ka, may konti kang puhunan. At least, diskarte lang talagang malupit, no? Nanay Marisa, diskarte lang po malupit, lalo na tayo't may mga anak. Kailangan po natin mag-isip kung ano yung ikabubuhay, yung ating konting hanap buhay madagdagan, nang hindi palubog kundi paangat yung ating no? Kasi kahit di ka na mag-asawa, okay na yun. Kung may boyfriend ka, wag mo munang iuwi sa inyo, wag ka munang makisama sa boyfriend mo, no? So, para yung mga anak mo ay matutukan mo, maalagaan mo, matutukan mo, mapag-aral sila ng maayos. At yung mga bata naman, hindi stress na kayo-kayo lang yung magkakasamang mag-iina. Kasi napakalaking ano po sa mga bata na kung ikaw ay may kasamang ibang lalaki dyan sa loob ng inyong pamamahay, yung mga anak mo hindi dyan makakapag-concentrate, lalo na ito si Chloe naman dalaga na, no? So, siyempre, iniisip nun, iba po yung gano'n na isasama mo sa loob ng iyong pamamahay at nandyan din yung mga anak mo. Maliban lamang siguro kung may iba siyang bahay at hindi mo siya kasama sa loob ng iyong pamamahay na kasama ng iyong mga anak, no? So, yun. Pero, ayun, pasalamat po tayo at medyo may counting improvement. Ito si nanay, so tuloy lang yung buhay. At tuloy lang yung mag-isip ka pa ngayon kung ano pa yung pwede mong idagdag sa iyong negosyo. Kasi sa tingin ko po, doon sa lugar nila, maganda po magnegosyo kasi dikit-dikit yung mga bahay, no? Maraming bibili, wala ka sa bundok na walang bibili diyan sa iyong mga paninda. Tapos samahan mo ng mga yung mga pautang, no? Yung mga, di ba, mga pahulugan, maghanap ka ng mga sa online, no? So, yun. At maraming pwedeng pagkakitaan. Kagaya ngayon, nagtitinda siya ng merienda. Mamili naman siya ng kung may bibigay si Dr. Love, kagaya, binigyan na naman siya ni Dr. Love ng pang-allowance nila. Yung pang-allowance na yun, tipirin mo yun, at kung pwede yung kalahati nun, kunin mo, at ibili mo ng, yung balot. Kung hindi mo mailagay dyan sa tapat ng bahay mo, at gabi na ipalako mo sa mga bata, porsyentuhan mo lang yung mga bata, no? Napakalaking kita po niyan, Nanay Marisa, lalo na yung lugar ninyo, ay maraming tao, no? So, diskarte lang talagang malupit. Kaysa isipin mo yung mag-asawa ka dahil yun lang ang naisip mong solusyon sa problema, hindi po talaga pag-aasawa ang solusyon sa problema, no? Kahit pamilyonaryo yan, ay kung kuripot naman, o kaya minamaltrato yung mga anak mo, ang iyong depensahan dyan yung mga anak mo. So, hindi masama yung mga nambaba sa'yo, yan ay maging tungtungan mo para ikaw ay maging strong, maging malakas. At dun, yung mga sinasabi ng tao, isipin mo at pilitin mo na yung kanilang mga pananaw ay mabaliktad, no? Kagaya nga yan. O ngayon, nakita natin na ikaw ay may dagdag na paninda, no? At karagdagang income. O sana sa susunod na vlog ni Dr. Love ay iba naman. Mayroon ng improvement talaga, no? Sa panghanap buhay. So, yun po ay maganda. Kasi ito si Nanay Marisa, nalabuan lang siguro to sa bugso ng damdamin, sa pag-ibig, na umibig ka agad at hindi na niya naisip yung kanyang Pero ngayon, napayuhan siya ni Dr. Love, napayuhan ng iba, siguro yung mga kamag-anak, ay natauhan, no? Kaya pasalamat naman tayo sa Diyos at siya ay natauhan. At yung mga anak niya ay talagang hindi papayag, ayaw pumayag na mag-aasawa siya muli, di ba? Kahit naman sino siguro magagalit mga bata. So, yan lang, Nanay Marisa, ako'y masaya para sa iyo na ikaw ay nakakapag-isip ng tama para sa iyong pamilya. Para din naman yan sa iyo, hindi yan para sa amin. Kami naman ay mga commentator lang, reactor. Kung ano yung nakikita namin ay yun lamang ang aming re-reactionan. Ngayon, kung yung mga pagkikritik sa'yo, sabi nga pambaba sa'yo, gawin mong tungtungan yan para maabot mo yung pag-angat sa buhay, So, yan, bumili ka ng baboy, alagaan mo, at least every month o every 3 months, mayroon kang naibebenta, bili ka uli, yung mga ganun. So, discarding malupit lamang po ang ating kailangan, lalo na tayo ay may mga anak. So, yun lamang, maraming salamat at pakipanood nyo na lang itong kay Nanay Marisa. At yun, medyo okay na yung pagbablog, yung buhay nila. Sana tuloy-tuloy, no? Sana tuloy-tuloy. No, Nanay Marisa. Lamang ay maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!